Iniwan ni Dr. Althea Reyes ang sariling kasal para iligtas ang buhay ng anak ng isang bilyonaryo, ngunit ang kapalit ay kahihiyan at pagtataksil sa mismong altar. Sa harap ng paninirang puri at kapangyarihang ginamit laban sa kanya, pinili niyang tumindig para sa katotohanan. Kapag ang isang babaeng may prinsipyo ay itinulak sa sukdulan, sino ang tunay na guguho? Ang matatag na tunog ng heart monitor, ang tanging musika sa loob ng malamig na operating room. Bawat beep ay isang panibagong nota sa isang kantang puno ng tensyon at pag-asa. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Dr. Althea Reyes. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa bukas na dibdib ng pasyenteng nakahiga sa kanyang harapan. Ang kanyang mga kamay na nababalot sa sterile na guwantes ay gumagalaw ng may katiyakan at husay, isang sayaw ng buhay at kamatayan. Sa kasyon, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad. Agad namang sumunod ang nurse na nasa kanyang tabi. Pawis ang namumuo sa kanyang noo, sa ilalim ng suot niyang surgical cap, ngunit hindi niya ito alintana. Ang tanging mahalaga ay ang tibok ng pusong pinipilit niyang ayusin. Ang puso ni Angelo de la Cruz. Sa isang sulok ng kanyang isipan, naririnig niya ang mahinang pagtugtog ng organ sa simbahan. Nakikita niya ang mga bulaklak na puti, ang mahabang pasilyo ng San Agustin Church at ang mukha ng lalaking naghihintay sa kanya sa dulo ng altar. Si Ricardo, ang kanyang Ricky, ngayon ang araw ng kanilang kasal. Doktora, bumababa ang blood pressure. Ang babala mula sa anesthesiologist ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang pangarap ng kanyang kasal ay biglang naglaho, napalitan ng malamig na katotohanan sa loob ng silid na yon. Isinantabi niya ang lahat. Ang kanyang puting trahe de boda, ang kanyang mga panata, ang kanyang pangako kay Ricky. Dahil sa sandaling ito, mayroon siyang mas mahalagang pangako na dapat tuparin, ang kanyang sinumpaang tungkulin bilang isang doktor. More blood! Stat! Ihanda ang defibrillator. Utos niya. Ang kanyang tinig ay hindi nagpapakita ng anumang bakas ng pag-aalinlangan. Lumipas ang mga oras na parang segundo lamang. Bawat tahi, bawat galaw ay ginawa niya ng may buong ingat at dedikasyon. At sa wakas, matapos ang isang mahabang pakikipaglaban, ang tunog ng monitor ay naging normal at matatag. Stable na siya. Isang buntong hininga ng tagumpay ang kumawala sa lahat ng nasa loob ng operating room. Ngunit para kay Althea, ang tagumpay na yon ay may kasamang isang bagong uri ng kaba. Tumingin siya sa orasan sa pader. 4:00 na ng hapon. 3 oras na siyang huli. Doktora, ang kasal niyo. Paalala ng kanyang resident doctor na may halong pag-aalala sa mukha. Mabilis siyang kumilos. Hinubad niya ang kanyang surgical gown na may bahid ng dugo. At sa tulong ng isang nurse, dali-dali niyang isinuot ang kanyang trahe de boda na kanina pa naghihintay sa kanyang opisina. Hindi na niya nagawang mag-ayos ng buhok o maglagay ng kolorete sa mukha. Ang tanging nasa isip niya ay ang makarating sa simbahan, ang makarating kay Ricky. Tumakbo siya sa mga pasilyo ng St. Luke's Medical Center. Ang kanyang mahabang puting bestida ay sumasayad sa sahig. Ang mga pasyente at mga kapwa-doktor ay napapatingin sa kanya. Mga mukhang puno ng pagtataka. Isang nobya na tumatakbo sa loob ng ospital, ngunit wala siyang pakialam. Mahal niya ang kanyang propesyon, pero mahal na mahal din niya si Ricky. Siguradong maiintindihan siya nito. Maiintindihan nila. Nang sa wakas ay marating niya ang malalaking pinto ng San Agustin Church. Huminto siya saglit upang habulin ang kanyang hininga. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas, hindi dahil sa pagod, kundi sa pinaghalong kaba at pananabik. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang kanyang inaasahang masayang tugtugin ay sinalubong ng isang nakabibinging katahimikan. Ang lahat ng mga bisita ay nakaupo pa rin sa kanilang mga upuan, ngunit ang kanilang mga mata ay hindi nakatuon sa altar.
Nakatuon ang mga ito sa kanya. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Ang bawat tingin ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Iginala niya ang kanyang paningin, hinahanap ang mukha ni Ricky. Nakita niya ito sa may altar, nakatayo sa tabi ng kanyang ina, si Doña Esmeralda Valencia, ngunit hindi siya nito tinitingnan. Nakayuko ito. Ang mga mata ay nakapako sa sahig na marmol na para bang iyon ang pinakainteresanteng bagay sa buong mundo. At pagkatapos ay nakita niya si Doña Esmeralda. Nakatayo ito ng tuwid. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na pagkasuklam. Isang-isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngingiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Dahan-dahan itong bumaba sa altar at lumakad palapit sa kanya. "Althea, iha," simula ni Doña Esmeralda. Ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng kamandag. "Nag-abala ka pang pumunta." Naramdaman ni Althea na nanlamig ang kanyang buong katawan. "Tita, pasensya na po na late ako. May emergency operation po kasi. Kritikal ang pasyente." "Pasyente?" ulit ni Doña Esmeralda na tila isang maruming salita. "Ang pamilya Valencia ay hindi naghihintay, Althea. Ang aming pangalan at karangalan ay mas mahalaga kaysa sa kahit sinong pasyente." Humarap si Doña Esmeralda sa mga bisita. Ang kanyang boses ay lumakas, sapat na para marinig ng lahat. "Nais kong ipaumanhin sa inyong lahat ang kahihiyang ito. Ang babaeng ito," sabi niya, sabay turo kay Althea, "ay nagpakita kung ano talaga ang kanyang prioridad. Ang kanyang trabaho bago ang kanyang magiging asawa. Ang kanyang ambisyon bago ang kanyang pamilya. Hindi ganitong klaseng babae ang karapat-dapat na magdala ng apelyidong Valencia." Ang bawat salita ay isang sampal sa mukha ni Althea. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Tumingin siya kay Ricky, nagmamakaawa, ngunit nanatili itong nakayuko, isang duwag na estatwa. At pagkatapos, ibinigay ni Doña Esmeralda ang huling nakamamatay na suntok. "Ngunit huwag kayong mag-alala." Patuloy nito na may ngiti. "Ang kasal ay magpapatuloy dahil ang isang tunay na babaeng Valencia ay laging handang unahin ang pamilya." Mula sa likuran ng altar, lumabas ang nakababatang kapatid ni Ricky, si Isabel, na nakasuot din ng trahe de boda. Ang muka ay perpektong naka-makeup. Naglakad ito palapit kay Ricky. Sa isang sulok, malapit sa unahan, isang lalaking nasa katanghalian ng edad, si Don Miguel de la Cruz, ang tahimik na nakamasid sa lahat ng nangyayari. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Tinitimbang ang bawat kilos, sinusukat ang bawat salita. Nakita niya ang pagmamataas ni Esmeralda, ang kaduwagan ni Ricardo, at ang ganap na pagkawasak sa mukha ng doktora na nagligtas sa buhay ng kanyang anak. Nanlalabo ang paningin ni Althea dahil sa mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang daan-daang pares ng mga matang nakatingin sa kanya, mga matang mapanghusga. Narinig niya ang utos ni Doña Esmeralda kay Ricky. "Hawakan mo ang kamay ng kapatid mo, Ricardo. Ipakita mo sa lahat kung sino ang dapat na naririto." At sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng simbahan, nakita ni Althea ang pinakamasakit na tanawin sa buong buhay niya. Dahan-dahang itinaas ni Ricky ang kanyang ulo, ngunit sa halip na salubungin ang kanyang mga mata, hinawakan nito ang kamay ni Isabel at inakay ito paakyat sa altar. Hindi alam ni Althea kung paano siya nakarating sa kotse. Ang huling natatandaan niya ay ang mukha ni Ricky na umiiwas sa kanyang tingin at ang kamay nito na mahigpit na nakahawak sa kamay ni Isabel. Para siyang isang manikang basag, walang pakiramdam. Habang marahang siyang inaalalayan, palabas ng simbahan ng kanyang ina, si Elena Reyes. Ang biyahe pauwi ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Walang nagsasalita. Tanging ang mahinang paghikbi ni Althea ang sumisira sa katahimikang yon. Nakatingin lamang siya sa labas ng bintana
sa mga ilaw ng Maynila na nagliliwanag sa pagdidilim, ngunit wala siyang makita. Ang tanging imahe na paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan ay ang tagpo sa altar. Isang bangungot na ayaw siyang iwan. Pagdating nila sa kanilang simpleng bahay, doon na tuluyang bumigay ang lahat ng emosyong pilit niyang kinikimkim. Nang makapasok siya sa kanyang silid, ang unang bumungad sa kanya ay ang malaking naka-frame na litrato nila ni Ricky, kuha noong kanilang prenup shoot sa Tagaytay. Nakangiti sila pareho, mga matang nangungusap ng mga pangako at pangarap. Isang sigaw ng pighati ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang sigaw na naglalaman ng lahat ng sakit, pagtataksil at kahihiyan. Sinugod niya ang litrato at buong lakas na inihagis sa sahig. Ang tunog ng nabasag na salamin ay sumabay sa pagkabasag ng kanyang puso. Sinungaling, mga sinungaling kayong lahat. Sigaw niya habang sunod-sunod na pinupunit ang iba pa nilang mga litrato na nakasabit sa dingding. Ang bawat punit ay isang pagtatangkang burahin ang mga alaala, ngunit lalo lang nitong binabaon ng sakit. Anak, tama na. Mahinang sabi ni Elena na niyakap siya mula sa likuran. Mama, bakit? Humagulgol si Althea. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa bisig ng ina. Ibinigay ko ang lahat. Mahal na mahal ko siya. Bakit niya nagawa sa akin to? Hinaplos ni Elena ang buhok ng anak. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig dahil alam niyang walang salita ang kayang humilom sa ganitong uri ng sugat. Hinayaan niya lang ang kanyang anak na ilabas ang lahat ng sakit. Hinayaan niyang basain ng mga luha ni Althea ang kanyang balikat. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, biglang naalala ni Althea ang gabi kung kailan nag-propose si Ricky. Nasa isang restaurant sila na tanaw ang Taal Volcano. Lumuhod ito sa kanyang harapan. Hawak ang isang maliit na kahon na may lamang singsing. Althea, sabi nito noon, ang mga mata ay nagniningning. Alam ko kung gaano kahalaga sa iyo ang pagiging doktor. Alam kong may mga gabing kailangan mong manatili sa ospital. May mga panahong uunahin mo ang pasyente mo kaysa sa akin. At okay lang yun. Dahil yan ang Althea na minahal ko. Ang matapang, matalino, at mapagmahal na doktora. Pangako, hinding-hindi ako magiging hadlang sa sinumpaan mong tungkulin. Susuportahan kita palagi. Pakasalan mo ako, mahal ko. Ang pangakong yon, ang matamis na pangakong naging isang mapait na kasinungalingan. Napahagulgol siyang muli. Hindi ang kahihiyan sa harap ng maraming tao ang pinakamasakit. Ito ay ang pagtataksil mula sa taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buong puso. Sa grand ballroom ng isang mamahaling hotel sa Makati, ang tunog ng masayang tawanan at pagtama ng mga kopita ng champagne ay pumupuno sa hangin. Ang lahat ay nakangiti. Ang lahat ay bumabati sa bagong mag-asawa. Lahat, maliban sa groom. Si Ricardo Ricky Valencia ay nakaupo sa presidential table sa pagitan ng kanyang ina at ng kanyang asawa, ang kanyang sariling kapatid. Hawak niya ang isang baso ng whiskey, ang pang-apat na niya sa gabing iyon. Malamig ang kanyang pakiramdam sa kabila ng init sa loob ng ballroom. Ngumiti ka, Ricardo, bulong ni Doña Esmeralda sa kanyang tabi. Ang ngiti ay hindi pa rin nawawala sa mga labi nito. Pinagtitinginan tayo ng mga de la Cuesta. Ang pamilya nila, ang susi sa bago nating business venture. Huwag kang magpahalata na miserable ka. Ngumiti nga si Ricky. Isang nangiting pilit, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang makipag-usap sa mga bisita. Sinubukan niyang maging ang lalaking inaasahan ng kanyang ina na maging siya. Ngunit ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Althea sa simbahan kanina. Puno ng pagkalito, sakit at pagtataksil. Kinuha niya ang kanyang telepono sa ilalim ng mesa. 5 missed calls. Lahat galing kay Althea. Ang bawat isa ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Gusto niyang sagutin. Gusto niyang magpaliwanag.
Ngunit ano ang sasabihin niya? Naduwag siya? Na mas pinili niyang sundin ang kanyang ina kaysa ipaglaban ang babaeng mahal niya? Ricardo, ang malamig na boses ng kanyang ina ang nagpabalik sa kanya sa wisyo. Nakita niyang nakatingin ito sa teleponong hawak niya. Itigil mo yan, mahinang utos nito. Tapos na ang lahat sa inyo. Ito ang tama para sa pamilya. Balang araw, magpapasalamat ka rin sa akin. Nagpapasalamat? Hindi niya napigilang isagot ng pabulong. Sinira niyo ang buhay ko, Mama. Sinira niyo ang buhay niya. Hindi, mariing sabi ni Esmeralda. Iniligtas kita. Iniligtas ko ang pangalan natin. Ang babaeng yon hindi siya nababagay sa atin. Ngayon ayusin mo ang sarili mo. Malapit na ang ating first dance ng kapatid mo. Tumayo si Doña Esmeralda at iniwan siyang mag-isa sa kanyang mga iniisip. Naramdaman ni Ricky ang pagkamuhi sa kanyang ina, at higit sa lahat, pagkamuhi sa kanyang sarili. Isa siyang inutil, isang sunod-sunuran. Ipinagpalit niya ang kanyang kaligayahan para sa yaman at pangalan na unti-unti na rin namang nawawala. Tiningnan niyang muli ang kanyang telepono. Ang litrato ni Althea na ginawa niyang wallpaper ay tila nakatingin sa kanya nang uusig. Ang masayang nangiti nito ay isa na ngayong mapait na paalala ng lahat ng kanyang isinuko. Idinayal niya ang numero nito, ngunit bago pa man niya ito mapindot, narinig niya ang boses ng MC. At ngayon, mga binibini at Ginoo, ating tunghayan ang unang sayaw ng bagong mag-asawa, Mr. and Mrs. Valencia Este, ang magkapatid na Ricardo at Isabel Valencia. Nagtawanan ng ilang bisita sa tila pagkakamali ng MC, isang pagkakamali na alam ni Ricky ay sinadya, isang paraan upang pagaanin ang kakatuwang sitwasyon. Lumapit sa kanya si Isabel, inilahad ang kamay. Sa mga mata ng kapatid niya, nakita niya ang awa. Kuya, mahinang sabi nito, wala siyang nagawa, kundi ang tumayo. Ang kanyang mga paa ay parang may nakakabit na bolang bakal habang naglalakad siya papunta sa gitna ng dance floor. Nagsimulang tumugtog ang isang malambing na kanta. Ang kantang dapat ay para sa kanila ni Althea. Habang isinasayaw niya ang kanyang kapatid, naramdaman niya ang mga matang nakatitig sa kanila. Ang bawat ngiti ng mga bisita ay parang isang pangungutya. Ang bawat palakpak ay isang insulto, isang laro, isang palabas. At siya ang pangunahing tauhan, ang payasong nagpapasaya sa lahat habang ang puso niya ay unti-unting dinudurog. Huminto na sa pag-iyak si Althea. Pagod na ang kanyang mga mata, paos na ang kanyang lalamunan. Nakahiga siya sa kanyang kama, yakap-yakap ang unan na para bang iyon ang magbibigay sa kanya ng lakas. Ang kanyang trahe de boda ay nakahandusay sa sahig, isang puting multo ng mga sirang pangarap. Pumasok sa silid ang kanyang ina, may dalang isang basong tubig. Anak, uminom ka muna, marang sabi ni Elena. Umupo sa gilid ng kama. Kailangan mong palakasin ang sarili mo. Umiling si Althea. Hindi ko na kaya, Ma. Ang sakit-sakit. Alam ko, anak. Alam ko. Sagot ni Elena. Hinahaplos ang kanyang likod. Pero kailangan mong kayanin. Hindi dahil sa kanila, kundi para sa sarili mo. Mas malakas ka kaysa sa inaakala mo. Sa mga sandaling iyon, ang tanging kanlungan ni Althea ay ang pagmamahal ng kanyang ina. Iyon lang ang natitirang totoo sa mundong biglang gumuho. Nakatitig lang siya sa kawalan nang biglang umilaw at nag-vibrate ang kanyang cellphone na naihagis niya kanina sa kama. Hindi niya ito pinansin. Marahil ay isa lamang iyon sa mga kaibigang nakikiramay. O marahil ay si Ricky. Isang maliit at hangal na bahagi ng kanyang puso. Ang umasa. Nag-vibrate itong muli. Dahil sa pag-aakalang baka importante ito mula sa ospital, walang gana niya itong kinuha. Isang hindi rehistradong numero
Ang lumitaw sa screen, binuksan niya ang mensahe. 2 maikling pangungusap lamang ang laman nito, ngunit sapat iyon para kumunot ang kanyang noo at pansamantalang makalimutan ang kanyang pighati. Ang mensahe ay nagsasabing, Dr. Reyes, ako si Miguel de la Cruz. Kailangan ko kayong makausap. Ito ay tungkol sa inyong karangalan. Buong gabi, hindi maalis sa isip ni Althea ang misteryosong mensahe. Miguel de la Cruz, ang ama ng pasyenteng inoperahan niya. Isang bilyonaryo. Ang lalaking nakita niyang tahimik na nakaupo sa simbahan. Ano ang kinalaman nito sa kanyang karangalan? At bakit siya nito gustong tulungan? Kinabukasan, ang bigat sa kanyang dibdib ay tila nadagdagan pa ng pag-aalinlangan. Ipinakita niya sa ina ang text message habang nag-aalmusal sila ng pandesal at kape na halos hindi niya malunok. Ano sa tingin mo, ma? Tanong ni Althea. Tinitigan ni Elena ang screen ng telepono, ang kanyang noo ay nakakunot sa malalim na pag-iisip. Miguel de la Cruz, napaka-impluwensyal na tao niyan, anak. Hindi ko alam kung ano ang intensyon niya, pero isa lang ang sigurado ako. Ang mga taong tulad niya ay hindi kumikilos ng walang dahilan. Iyon na nga po, ma. Baka may kapalit itong hinihingi. Ayoko na po ng gulo. Gusto ko na lang kalimutan ng lahat. Ang kalimutan ng lahat ay parang pagsuko na rin, Althea. Malumanay na sagot ng kanyang ina, hinawakan ng kanyang kamay. Hindi kita pipilitin, pero paano kung totoo ang sinasabi niya? Paano kung gusto niya talagang tumulong? Wala namang mawawala kung pakikinggan mo siya. Ang mga salita ng kanyang ina ay tumatak sa isip ni Althea. Tama ito. Ano pa nga ba ang mawawala sa kanya? Kinuha na ng mga Valencia ang lahat. Nag-reply siya sa numero. Isang simpleng, sige po. Saan at kailan? Agad itong sumagot. Nagbigay ng address ng isang tahimik na cafe sa isang 5-star hotel sa Bonifacio Global City at sinabing hihintayin siya nito sa loob ng 1 oras. Nagbihis si Althea ng isang simpleng itim na bestida. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang mga mata ay maga pa rin sa kaiiyak, ngunit mayroon ng bagong kislap sa mga ito. Isang kislap ng determinasyon na pinalakas ng kawalan ng pag-asa. Ang cafe ay elegante at tahimik, malayong malayo sa kaguluhan ng kanyang mundo kahapon. Nakita niya agad si Don Miguel de la Cruz sa isang table sa pinakasulok na katalikod sa karamihan. Tumayo ito nang makita siyang papalapit. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapahayag ng isang bagay na hindi inaasahan ni Althea. Respeto. Dr. Reyes, salamat sa pagpunta mo. Bati nito, inilahad ang kamay para sa isang handshake. Mr. de la Cruz, sagot ni Althea, tinanggap ang kamay nito. Ang hawak nito ay magalang ngunit matatag. Umupo si Althea sa pinakadulong bahagi ng upuan, handang tumayo anumang oras. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang bag, na para bang iyon ang kanyang kalasag. Ano po ang kailangan ninyo sa akin? Diretsahan niyang tanong. Wala siyang panahon para sa paligoy-ligoy. Sa halip na sumagot, umorder muna si Don Miguel ng kape para sa kanilang dalawa. Nang maihatid na ito, at nang masigurado niyang wala nang makakarinig sa kanila, nagsalita ito sa mahinang boses. Doktora, bago ang lahat, hayaan mo muna akong magpasalamat sa'yo mula sa kaibuturan ng puso ko. Ang tono ng kanyang boses ay puno ng sinseridad na bahagyang nagpatunaw sa pader na itinayo ni Althea sa kanyang paligid. Wala nang mas mahalaga sa isang ama kaysa sa kanyang anak, si Angelo. Siya na lang ang natitira sa akin, doktora. Nang sabihin sa akin ng mga doktor na 50-50 ang tsansa niya, gumuho ang mundo ko. Nagdasal ako, nagmakaawa sa lahat ng santo, at ang sagot sa mga dasal ko ay ikaw. Tumingin si Don Miguel sa kanya. Ang mga mata nito ay nagpapahayag ng lalim ng kanyang pasasalamat. Ginawa mo ang trabaho mo, Dr. Reyes.
Inuna mo ang buhay ng anak ko kaysa sa sarili mong kaligayahan. Iyan ay isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan at hinding-hindi ko kayang bayaran ng kahit anong halaga. Trabaho ko po yon, mahinang sagot ni Althea. Wala po kayong dapat ipagpasalamat. Meron, giit ni Don Miguel. At dahil dyan, hindi ko rin kayang palampasin ang ginawa sa iyo ng pamilya Valencia. Nandoon ako. Nakita ko ang lahat. Ang pagmamaliit, ang pangiinsulto, ang kawalan ng utang na loob. Pinahiya nila ang isang bayani sa harap ng buong mundo. Hindi ako papayag na ganoon na lang yon. Natahimik si Althea. Ang mga salita ni Don Miguel ay nag-aalok ng isang uri ng pagpapatunay na hindi niya inaasahan. Isang taong makapangyarihan ang kumikilala sa kanyang sakripisyo. Wala na po tayong magagawa doon, sabi ni Althea, may pait sa kanyang tinig. Tapos na po ang lahat. Hindi pa, matatag na sabi ni Don Miguel. Doon ka nagkakamali. Ngayon pa lang tayo magsisimula. Kinuha nito ang isang folder mula sa kanyang briefcase at inilapag sa mesa. Huwag mong hayaan na sila ang magsulat ng katapusan ng kwento mo, doktora. Ang ginawa nila ay hindi lang isang personal na atake. Paninira ito sa iyong reputasyon bilang isang profesional. At alam kong iyan ang pinakamahalaga sa iyo. Dito natigilan si Althea. Tama ito. Ang kanyang pangalan, ang kanyang integridad bilang isang doktor. Iyon ang kanyang kayamanan. Nais kong mag-alok ng tulong, pagpapatuloy ni Don Miguel. Ang pinakamahuhusay na abogado sa bansa, isang PR team para linisin ang pangalan mo sa media. Lahat ng kailangan mo para labanan ang mga kasinungalingan nila. Hayaan mo akong tulungan kang ipakita sa kanila kung ano talaga ang halaga mo. Ang alok ay nakakatukso, ngunit ang pag-aalinlangan ay naroon pa rin. Bakit po ninyo ito ginagawa? Tanong niya. Dahil lang po sa utang na loob? Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Don Miguel. Sabihin na nating ang pagtulong sa'yo ay pagtulong na rin sa sarili ko. Hindi ko gusto ang mga taong mapagmataas at mapangapi, lalo na ang mga nagkukunwaring mayaman at kagalang-galang. Tumingin ito sa labas ng bintana. Ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa malayong nakaraan. Ito ay hindi na lang tungkol sa isang kasal na hindi natuloy, doktora. Ito ay tungkol sa pagkuha ng hustisya. Naramdaman ni Althea ang bigat ng desisyon sa kanyang mga balikat. Ang isang bahagi niya ay gustong tumakbo palayo, iwan ang gulo, at magsimulang muli sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging mandirigma, ang doktora, na hindi sumusuko sa isang pasyente, ay nagsasabing hindi ito tama. Hindi tamang hayaan na lang niya na tapak-tapakan ang kanyang pagkatao. Hindi ko po alam. Aminado siya. Natatakot po ako. Ayoko na pong masaktan. Hindi ka na mag-iisa sa laban na ito, Althea, sabi ni Don Miguel. Ginamit ang kanyang unang pangalan sa unang pagkakataon na nagbigay ng mas personal na pakiramdam sa kanilang usapan. Kasama mo ako. Ang sinseridad sa kanyang boses ay halos nakakumbinsi na sa kanya. Ngunit bago pa siya makasagot, nagdagdag ito ng isang pangungusap na nag-iwan sa kanya ng higit pang mga tanong kaysa sa mga sagot. Saka, sabihin na lang natin na mayroon akong lumang utang na dapat singilin kay Doña Esmeralda. Ang pangungusap na yon ay binitawan niya ng may halong pait at lamig. Nag-angat ng tingin si Althea. Ang kanyang pagkalito ay napalitan ng matinding pagtataka. Isang lumang utang? Anong koneksyon meron ang makapangyarihang lalaking ito sa babaeng sumira ng kanyang buhay? Bigla, naramdaman niya na ang kwento ay mas malalim at mas komplikado kaysa sa kanyang inaakala. Hindi pa man ganap na sumisikat ang araw, ay gising na si Althea. Ang mga salita ni Don Miguel de la Cruz ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, isang nakabibinging saliw sa katahimikan ng umaga.
Mayroon akong lumang utang na dapat singilin kay Doña Esmeralda. Ang misteryo sa likod ng mga salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng kaunting lakas. Isang pahiwatig na hindi lang siya ang may dahilan para lumaban. Ngunit hindi pa rin siya nakakasagot sa alok nito. Ang takot ay naroon pa rin. Isang malamig na kamay na pumipigil sa kanya. Paglabas niya ng kwarto, naamoy niya ang pamilyar na aroma ng sinangag at kape. Nakikita niya ang kanyang ina sa kusina, abala sa paghahanda ng almusal na para bang isa lang itong ordinaryong araw. Ngunit ang pilit ng ngiti sa mukha ni Elena ay hindi na itago ang pag-aalala sa mga mata nito. "Maaga ka yata nagising, anak," bati nito. "Hindi po ako gaanong nakatulog," sagot ni Althea habang umuupo sa hapag. Kinuha niya ang kanyang telepono. Binasa muli ang mensahe ni Don Miguel. Habang tinitimpla ni Elena ang kape, napansin ni Althea ang isang magazine sa ibabaw ng mesa. Isang sikat na society and gossip magazine. Ang pabalat ay nagtatampok ng isang kilalang artista. Ngunit may isang maliit na headline sa ibabang sulok na agad pumukaw sa kanyang pansin. Ang dakilang pagtakas ng doktorang nobya. Sino ang tunay na biktima sa kasalang Valencia? Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang inabot ang magazine. "Huwag mo nang basahin yan, anak," mabilis na sabi ni Elena. Tinatangkang agawin ito. "Basura lang yan." Ngunit huli na ang lahat. Binuklat na ni Althea ang pahina. Doon, nakalathala ang isang buong artikulo. Kumpleto sa mga litratong kuha sa simbahan. Ang larawan niya na tumatakbo papasok, ang mukha ay pagod at walang kolorete, ay itinabi sa isang larawan ni Isabel na mukhang isang anghel sa kanyang perpektong ayos. Ang mga salita sa artikulo ay mas masahol pa sa lason. Isinulat doon kung paanong makasariling iniwan ni Althea ang kanyang mapapangasawa sa altar para sa isang dikumpirmadong emergency. Pinalabas nito na ang kanyang dedikasyon sa trabaho ay isang anyo ng matinding ambisyon. May mga panayam pa mula sa mga hindi nagpakilalang source na malapit sa mga Valencia na nagsasabing matagal ng problema ang pagiging career-obsessed ni Althea at kung paanong si Ricky ay isang martir na matagal nang nagtitiis. Ang bawat pangungusap ay isang patalim na sumusugat sa kanyang pagkatao. "Mga walang hiya," bulong ni Althea. Nanginginig ang kanyang mga labi. Ito ang kamandag ni Esmeralda. Malinaw na malinaw. Isang planadong pag-atake para sirain hindi lang ang kanyang pangalan, kundi pati na rin ang kanyang propesyon. "Althea, ayos lang ako, ma," sabi niya. Kahit ang totoo ay gusto na niyang sumigaw. Ibinaba niya ang magazine at tumayo. "Kailangan ko pong pumasok sa ospital." "Sigurado ka ba? Baka mas mabuting magpahinga ka muna." "Hindi, ma. Hindi ako magtatago. Hindi ko sila bibigyan ng ganoong kasiyahan." Ang paglalakad sa pasilyo ng St. Luke's ay hindi kailanman naging ganito kahirap. Dati, ang bawat pagbati ng "Good morning, doktora" ay nagbibigay sa kanya ng sigla. Ngayon, ang mga pagbating naririnig niya ay tila pilit at kulang sa init. Mas masahol pa ang mga hindi nagsasalita. Ang mga nurse na biglang yumuyuko para magkunwaring may inaayos kapag dadaan siya. Ang mga kapwa-doktor na dati nakikipagbiruan sa kanya na ngayon nag-iiwasan ng tingin. Ang mga bulungang biglang humihinto kapag siya'y papalapit na. Ang kanyang santuwaryo ay naging isang kulungan ng mga mapanghusgang mata. Pagsapit ng tanghali, habang nag-iisa siyang kumakain sa kanyang opisina, tumunog ang kanyang telepono. Isang pangalan ang lumitaw sa screen na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ricky. Saglit siyang natigilan. Isang bahagi niya ang gustong ihagis ang telepono, ngunit nanaig ang bahaging gustong marinig kung ano pa ang sasabihin nito matapos ang lahat. Sinagot niya ang tawag. "Hello? Althea?" Ang boses ni Ricky sa kabilang linya ay mahina at puno ng pag-aalinlangan. "Kumusta ka?"
Isang mapait na tawa ang kumawala kay Althea. Himala, naisip mo pa akong kumustahin. Anong kailangan mo, Ricardo? Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Tumawag lang ako para mag-sorry sa lahat ng nangyari. Sa magazine. Wala akong kinalaman dyan, maniwala ka. Si Mama. Si Mama! Putol ni Althea sa sinasabi nito. Lagi na lang si Mama. Kailan ka ba magkakaroon ng sarili mong boses, Ricky? Kailan ka ba titindig para sa sarili mo? Hindi mo naiintindihan, Althea. Mahirap ang sitwasyon. Mahirap? Tumaas ang boses ni Althea. Ang galit ay nagsisimula nang pumalit sa sakit. Mahirap ba ang manindigan para sa tama? Mahirap ba ang ipaglaban ang taong sinabi mong mahal mo? O mas mahirap bang mawala sa iyo ang pera at karangyaan na ibinibigay ng nanay mo? Katahimikan. Althea, please, pagmamakaawa nito. Huwag na nating palakihin to. Masasaktan lang tayong lahat. Hayaan na lang natin na lumipas. Magiging okay din ang lahat. At doon, sa mga salitang yon, tuluyang namatay ang lahat ng natitirang pagtingin ni Althea para sa kanya. Hindi ito tumawag para tulungan siya. Tumawag ito para patahimikin siya, para gawing mas madali ang sarili nitong buhay. Ang pighati sa kanyang dibdib ay biglang nag-alab at naging purong galit. Isang malamig at matatag na galit na nagbigay sa kanya ng hindi inaasahang kalinawan. Tapos na tayong mag-usap, Ricardo? Sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Ibinaba niya ang tawag bago pa man ito makasagot. Tumingin siya sa labas ng bintana ng kanyang opisina. Hindi na siya iiyak. Tapos na ang pag-iyak. Kinuha niya ang kanyang telepono, hinanap ang numero ni Don Miguel de la Cruz at walang pag-aalinlangang pinindot ito. Nang sagutin nito ang tawag sa unang ring, nagsalita si Althea nang may determinasyon na hindi niya naramdaman sa buong buhay niya. Mr. de la Cruz, ako to, si Althea. Huminga siya ng malalim. Tinatanggap ko na po ang alok ninyo. Masyado na siyang lumampas sa linya. Ang naging tugon ni Don Miguel de la Cruz sa pagpayag ni Althea ay mabilis at tiyak. Walang pag-aaksaya ng oras. Kinahapunan, isang team ng mga abogadong nakasuot ng mamahaling suit ang dumating sa bahay nila para kausapin siya. Kinabukasan, isang stylist at PR consultant naman ang kanyang hinarap. Pakiramdam ni Althea ay napasok siya sa isang mundong hindi pamilyar sa kanya. Ang mundo ng corporate warfare, ng public image at ng maingat na pagkalkula sa bawat galaw. Hindi ito ang kanyang mundo ng sterile na operating rooms at medical journals. Ngunit sa bawat pagpupulong, isang bagay ang malinaw. Si Don Miguel de la Cruz ay hindi nakikipaglaro. Hindi natin sasagutin ang putik sa pamamagitan ng paghahagis din ng putik, sabi ng PR consultant. Isang matalas na babaeng nagngangalang Miss Daza. That's their game, not ours. We will rise above. We will not mention the Valencias. We will not even acknowledge the wedding. Instead, we will build a new narrative. Ang kwento ng isang magaling na doktora, isang bayani. At ang unang yugto ng planong yon ay isang press conference na gaganapin sa sumunod na araw. Nakatayo si Althea sa likod ng entablado ng isang function hall sa Grand Hyatt Hotel. Ang puso niya ay kumakabog ng mas malakas kaysa noong nagsasagawa siya ng pinakakomplikadong operasyon. Ang ugong ng mga boses mula sa labas, ang walang tigil na pag-flash ng mga kamera, lahat ay nakakadagdag sa kanyang kaba. Hindi siya nakasuot ng magarbong damit. Sa payo ng team ni Don Miguel, suot niya ay isang simple ngunit eleganteng navy blue pantsuit. Professional, malinis, isang imahe na sumisigaw ng doktora, hindi biktima. Handa ka na ba? Ang kalmadong boses ni Don Miguel sa kanyang tabi ay nagsilbing angkla. Tumingin si Althea sa kanya. Nakasuot ito ng itim na suit. Ang kanyang presensya ay naguutos ng respeto. Sa totoo lang po hindi. Aminado ni Althea.
Pakiramdam ko po ay isa akong impostor dito. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa labi ni Don Miguel. Huwag kang mag-alala. Hindi ikaw ang bida sa palabas na ito. Ako. Ang tanging kailangan mo lang gawin ay tumayo sa tabi ko at maging ang Dr. Althea Reyes na hinahangaan ko. Bumukas ang pinto at isang staff ang sumenyas sa kanila. Huminga ng malalim si Althea, itinuwid ang kanyang likod at sumunod kay Don Miguel palabas sa entablado. Sinalubong sila ng isang pader ng liwanag mula sa mga kamera. Umupo sila sa isang mahabang mesa sa harap ng logo ng De La Cruz Charity Foundation. Nagsimula ang press conference. Nagsalita muna ang host, pagkatapos ay ipinakilala si Don Miguel. Tumayo ito at lumapit sa podium. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng kumpiyansa. Magandang hapon sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Salamat sa inyong pagdalo. Tinipon ko kayo ngayong hapon para i-anunsyo ang isang bagong inisyatibo ng aming pundasyon, isang bagay na napakalapit sa aking puso. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa kahalagahan ng dekalidad na serbisyong medikal sa Pilipinas. Pagkatapos, ibinaling niya ang usapan sa St. Luke's Medical Center. Bilang pasasalamat sa institusyong ito, ang De La Cruz Foundation ay magbibigay ng donasyon na 200 million pesos para sa pagpapalawak at pag-upgrade ng kanilang cardiology department. Anunsyo niya, isang alon ng bulungan at pag-flash ng kamera ang sumunod. Isa itong malaking balita. Ngunit hindi pa tapos si Don Miguel. Ang desisyong ito, pagpapatuloy niya, ay hindi lamang isang corporate decision, ito ay personal. Huminto siya saglit. Hinayaang mabitin ang lahat sa ere. Ilang araw lang ang nakalipas, ang aking nag-iisang anak na si Angelo ay isinugod sa ospital na yon, agaw buhay. Ang kanyang puso ay bumibigay na. Bilang isang ama, iyon ang pinakamadilim na oras ng aking buhay. Ngunit sa gitna ng kadilimang iyon, may isang sinag ng pag-asa. Tumingin siya sa direksyon ni Althea at ang lahat ng kamera ay sumunod sa kanyang tingin. Ang pag-asang iyon ay dumating sa anyo ng isang doktor. Isang doktor na may pambihirang galing at dedikasyon. Isang doktor na, sa pagkakaalam ko ay may napakahalagang personal na okasyon sa araw na yon. Ngunit isinantabi niya ang lahat. Isinantabi niya ang kanyang sariling kaligayahan para tuparin ang kanyang sinumpaang tungkulin. Naramdaman ni Althea na namumula ang kanyang mga pisngi. Hindi ito ang inaasahan niya. Hindi ito isang pag-atake. Ito ay isang pag-angat. Sa loob ng maraming oras, ipinaglaban niya ang buhay ng aking anak. Ang kanyang sakripisyo, ang kanyang profesionalismo, ang kanyang pagpapahalaga sa buhay ng tao kaysa sa ano paman. Iyon ang kumakatawan sa pinakamahusay sa larangan ng medisina. Kaya naman, nais kong personal na kilalanin at pasalamatan ang bayani ng aking pamilya, si Dr. Althea Reyes. Tumayo si Don Miguel at nagsimulang pumalakpak. Sinundan ito ng buong silid. Lahat ng mga reporter, mga cameraman, mga staff, lahat sila ay nakatayo. Pumapalakpak para sa kanya. Para kay Althea. Nang matapos ang palakpakan at magsimula ang question and answer portion, ang mga tanong ay hindi na tungkol sa isang naudlot na kasal. Ang mga tanong ay tungkol sa kanyang trabaho, sa kanyang inspirasyon, sa kanyang pananaw bilang isang doktor. Ang narrative ay tuluyan ng nabago. Mula sa takas na nobya, siya na ngayon ang doktorang bayani. Sa loob ng marangyang mansyon ng mga Valencia sa Forbes Park, isang baso ng mamahaling alak ang buong lakas na ibinato sa pader at nabasag sa libu-libong piraso. Walang hiya! Sigaw ni Doña Esmeralda habang nakatitig sa malaking flat-screen TV kung saan nagaganap ang press conference. Ang kanyang mukha ay napupuno ng galit, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Paano niya nagawa to? Paano niya nagawang baliktarin ang lahat?
tumakbo ang kanyang isipan. Miguel de la Cruz, ang lalaking minsan niyang hinamak at tinalikuran. Ngayon ay bumalik ito, hindi lang bilang isang bilyonaryo, kundi bilang tagapagtanggol ng babaeng gusto niyang wasakin. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kaba. Alam ni Miguel ang kanyang mga sikreto. Alam nito kung gaano karupok ang pundasyon ng kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ng press conference, habang dinudumog pa rin ng ilang reporter, naramdaman ni Althea ang isang magaan na tapik sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya ang isang binatang nakangiti sa kanya. Medyo payat pa ito at nakasuporta sa isang tungkod, ngunit ang sigla sa kanyang mga mata ay hindi maikakaila. "Angelo," gulat na sabi ni Althea. "Ako nga po, doktora." Nakangiting sagot nito. "Gusto ko lang pong personal na magpasalamat sa pagbibigay niyo sa akin ng pangalawang buhay." "Trabaho ko yon," sagot ni Althea. Isang tunay na ngiti ang sa wakas ay sumilay sa kanyang mga labi. "Masaya akong makita kang magaling na." "Magaling na po. Salamat sa inyo." Tumingin ito sa kanyang ama na nakikipag-usap sa ilang mga tao sa di kalayuan. At pagkatapos ay bumaling muli kay Althea. Ang kanyang boses ay bahagyang humina na para bang may isang sikretong ibinubulong. "Bilib po talaga sa inyo si Papa. Grabe ang respeto niya sa inyo, doktora." Huminto ito saglit. Tila nag-iisip kung itutuloy pa ba ang sasabihin. Pero sa tingin ko po, may mas malalim pa siyang dahilan kung bakit niya kayo gustong-gusto tulungan. Ang mga salita ni Angelo de la Cruz ay parang isang tinik na bumaon sa isip ni Althea. May mas malalim pa siyang dahilan. Paulit-ulit niya itong narinig habang sakay sila ni Don Miguel sa backseat ng kanyang luxury sedan, palayo sa hotel. Ang matagumpay na press conference ay tila isang malayong alaala na lamang. Napalitan ito ng isang bagong palaisipan. Tahimik lang silang dalawa sa loob ng sasakyan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng makina at ang daloy ng trapiko sa labas. Si Althea ay nakatingin sa labas ng bintana, pinapanood ang mga nagdaraang gusali, ngunit ang kanyang isip ay nasa loob ng sasakyan, nag-iisip kung paano sisimulan ang tanong na bumabagabag sa kanya. Sa wakas, nilakasan niya ang kanyang loob. "Mr. de la Cruz," panimula niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. "Maari po ba akong magtanong?" Lumingon ito sa kanya mula sa pagkakatingin sa sariling telepono. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit ang kanyang mga mata ay naghihintay. "Tungkol saan, Althea? Noong una po tayong nag-usap sa cafe, nabanggit niyo po na meron kayong lumang utang na dapat singilin kay Doña Esmeralda." Huminga siya ng malalim. "At kanina po, sinabi ni Angelo na baka may iba pa kayong dahilan sa pagtulong sa akin. Gusto ko lang po sanang maintindihan, ano po ba talaga ang ugnayan ninyo sa pamilya Valencia?" Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tumingin si Don Miguel sa harap. Ang kanyang mga mata ay tila tumatago sa salamin ng sasakyan, nakatingin sa isang panahong matagal nang lumipas. Isang anino ng nakaraan ang dumaan sa kanyang mukha, isang pinaghalong sakit at pait. Nagsimulang kabahan si Althea. Baka mali ang kanyang ginawang pagtatanong. Baka lumampas siya sa kanyang linya. "Pasensya na po kung..." "Hindi!" Putol nito sa kanya. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Itinaas nito ang kamay para sabihing ayos lang. "Sa tingin ko, pagkatapos ng lahat ng ito, may karapatan kang malaman ang buong kwento." Inutusan niya ang driver na itabi muna ang sasakyan sa isang tahimik na lugar sa tabi ng daan. Nang huminto na sila, humarap siyang muli kay Althea. Ang kwentong ito ay nagsimula mahigit 30 taon na ang nakalilipas. Panimula niya. "Noong mga panahong iyon, ako ay isa pa lamang binatang nangangarap. Nagsisimula pa lang sa isang maliit na negosyo. Puno ng ambisyon, ngunit walang pangalan, walang yaman. Ang kanyang mga mata
ay lumayo muli. At si Esmeralda, siya si Esmeralda Valencia, ang pinakamagandang dilag sa aming henerasyon, ang nag-iisang tagapagmana ng isang respetadong pamilya. Lahat ng lalaki ay humahanga sa kanya. At ako ang lalaking minahal niya. Naramdaman ni Althea ang pagkabigla. Si Don Miguel at Doña Esmeralda, magkasintahan? Nagmahalan kami. Pagpapatuloy niya, isang bahid ng pait ang gumuhit sa kanyang mga labi. O yun ang akala ko. Para sa akin, siya ang aking mundo. Ipinangako ko sa kanya ang lahat. Na balang araw, ibibigay ko sa kanya ang buhay na nararapat para sa kanya. Ngunit ang tadhana ay mapaglaro. Isang araw, bumagsak ang negosyo ng pamilya ko. Isang masamang partnership ang nagpabagsak sa amin. Nawala ang lahat sa isang iglap. Ang tanging natira sa akin ay ang aking pangalan at ang pagmamahal ko para sa kanya. At doon ko nakita ang tunay niyang kulay. Naalala niya ang kanilang huling pag-uusap na parabang kahapon lang nangyari. Nakita niya ang sarili bilang isang binatang nakikiusap sa ilalim ng puno ng akasya sa hardin ng mansyon ng mga Valencia. Magtiwala ka sa akin, Esme, sabi ng batang Miguel. Babawi ako. Babangon tayo muli. Huwag mo lang akong iwan. Ang sagot ni Esmeralda ay kasing lamig ng yelo. Pag-ibig? Miguel, hindi kayang pakainin ng pag-ibig ang pamilya ko. Hindi kayang panatilihin ng pag-ibig ang pangalan natin. Ang kailangan ko ay seguridad, isang bagay na hindi mo na kayang ibigay. Makipaghiwalay ka na sa kanya. Ang utos ng ama ni Esmeralda. May mas karapat dapat para sa'yo. At ang lalaking iyon ay ang ama ni Ricardo. Isang lalaking mas matanda sa kanya, ngunit nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking kumpanya noon, ang karibal ko sa negosyo. Tinalikuran niya ako. Sabi ni Don Miguel, ang kanyang boses ay naglalaman ng bigat ng 30 taong sakit. Pinili niya ang pera kaysa sa pag-ibig. Pinili niya ang apelyido kaysa sa tao. At sa harap ko, tinanggap niya ang alok ng kasal mula sa lalaking iyon. Naramdaman ni Althea na tila nanlamig ang hangin sa loob ng sasakyan. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang lalim ng galit, ang personal na dahilan. Ang babaeng sumira sa buhay niya ay ang parehong babaeng sumira sa puso ng lalaking nasa tabi niya ngayon. Hindi siya nagbago, Althea. Sabi ni Don Miguel, ang kanyang mga mata ay muling tumingin sa kanya. At sa pagkakataong ito, puno na ito ng isang malamig na determinasyon. Palagi siyang naging isang taong sumasamba sa katayuan sa lipunan, handang yurakan ang lahat at lahat para makuha ito. Ang ginawa niya sa iyo sa altar, iyon din ang ginawa niya sa akin sa ilalim ng puno ng akasya, maraming taon na ang nakalipas. Tumango si Althea, hindi makapagsalita. Ang kanyang laban ay hindi na lang para sa kanyang sarili. Naging laban na rin ito para sa hustisya ng isang nakaraang puno ng pagtataksil. Ang sakit na naramdaman ko noon, pagpapatuloy ni Don Miguel, ang ginamit kong panggatong para bumangon. Ipinangako ko sa sarili ko na balang araw, hihigitan ko ang lahat ng meron sila. Na balang araw, ipapakita ko sa kanya kung gaano kalaki ang kanyang sinayang. At ngayon, huminga ito ng malalim. Dumating na ang araw na yon, ngunit hindi na ito para sa paghihiganti. Para na ito sa pagpapakita kung ano ang tama. Kinuha niyang muli ang folder na dala niya kanina sa press conference, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya ito itinago. Inabot niya ito kay Althea. Buksan mo, sabi niya. Nag-aalangan man, binuksan ni Althea ang folder. Ang laman nito ay hindi mga legal na dokumento o mga clippings mula sa magazine. Ang laman nito ay mga financial reports, mga bank statements, at mga papeles ng utang. Lahat ay may letterhead ng Valencia Corporation. Hindi ko maintindihan, sabi ni Althea habang binabasa ang mga numero na lahat ay nasa pula. Tumingin sa kanya si Don Miguel.
At sa unang pagkakataon, nakita ni Althea sa mga mata nito ang tingin ng isang leon na malapit ng Manila. Iyan ang tunay na dahilan kung bakit desperada si Esmeralda na makakuha ng bagong koneksyon at pera. Iyan ang dahilan kung bakit handa siyang itapon ka na parang basura para sa isang mas magandang kasunduan sa negosyo. Huminto siya. Hinayaang lubusang maintindihan ni Althea ang bigat ng kanyang susunod na sasabihin. Ang Valencia Corporation ay nasa bingit na ng pagkalugi. Ang revelasyon tungkol sa nalalapit na pagbagsak ng mga Valencia ay nagbigay kay Althea ng bagong pananaw. Ang mga aksyon ni Doña Esmeralda na dati tila purong kasamaan lamang, ngayon ay may bahid na ng desperasyon. Ito ay ang galaw ng isang taong nalulunod, kumakapit sa kahit anong bagay para lamang manatili sa ibabaw. Ngunit ang pagkaunawang ito ay hindi nakabawas sa panganib. Bagkus, mas naging malinaw sa kanya na ang isang taong wala nang mawawala ay mas kayang gumawa ng mga bagay na hindi inaasahan. Lumipas ang ilang linggo. Ang positibong ingay mula sa press conference ay unti-unti nang humuhupa. Bumalik na sa normal ang lahat, o yun ang akala ni Althea. Patuloy siya sa kanyang trabaho sa ospital. Sinusubukang ibalik ang kanyang buhay sa dati nitong ritmo. Ang pangalan niya ay nalinis at naramdaman niyang muli ang respeto ng kanyang mga kasamahan. Pakiramdam niya ay nanalo na siya, ngunit ang digmaan ay hindi pa pala tapos. Nagsisimula pa lang ang pinakamaruming yugto nito. Isang hapon, habang nagra-round siya, ipinatawag siya sa opisina ng hospital director. Isang formal na pagpupulong, sabi sa memo. Nang pumasok siya sa conference room, nadatnan niya hindi lang ang direktor, kundi pati na rin ang 2 miyembro ng board at ang head ng legal department ng ospital. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at hindi mabasa. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Althea. "Maupo ka, Dr. Reyes," sabi ng direktor. Si Dr. Henson. Umupo si Althea, ang kanyang mga kamay ay agad na nanlamig. Inilatag ni Dr. Henson ang isang makapal na folder sa mesa sa kanyang harapan. "Nakatanggap kami ng isang formal na reklamo laban sa iyo, Althea," sabi nito. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Isang kaso ng medical malpractice. Naramdaman ni Althea na tila huminto ang pag-ikot ng mundo. "Ano po? Kanino pong kaso?" Binuksan ng abogado ang folder. Ang pamilya ng isang dating pasyente, si Mr. Eduardo Soliman. Ang pangalang iyon ay parang isang kidlat na tumama sa kanya. Si Mr. Soliman, isang kaso mula halos 2 taon na ang nakalipas. Isang napakakomplikadong operasyon sa puso. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit nagkaroon ng mga komplikasyon pagkatapos. Ilang linggo rin itong lumaban sa ICU bago tuluyang pumanaw. Isa iyon sa mga kasong dinala niya sa kanyang puso ng matagal. Pero malinaw po sa pamilya ang panganib ng operasyon. Pumirma po sila ng waiver, depensa ni Althea. "Ginawa po namin ang lahat. Iyan din ang nasa record, doktora," sabi ng abogado. Ngunit ngayon, ang pamilya ay nagsasabing nagkaroon daw ng kapabayaan, na may mga hakbang daw na hindi mo ginawa. Mayroon daw silang bagong ebidensya. Bagong ebidensya? Ano pong klaseng ebidensya? Hindi pa namin alam. Ngunit nag-file na sila ng kaso. At dahil dito, huminga ng malalim si Dr. Henson. Alinsunod sa protocol ng ospital, kailangan ka naming ilagay sa preventive suspension habang nagaganap ang internal investigation. Suspension. Ang salitang iyon ay parang isang hatol ng kamatayan sa kanyang karera. Ang ibig sabihin nito ay hindi siya maaaring mag-opera. Hindi siya maaaring tumanggap ng pasyente. Ang kanyang pangalan at lisensya ay nakataya. Ito na yon. Ang pinakatusong atake ni Esmeralda. Hindi ang kanyang personal na buhay ang tinira nito ngayon, kundi ang mismong kaluluwa ng kanyang pagkatao, ang kanyang propesyon. Lumabas si Althea sa conference room na parang isang zombie. Ang mga bulungan na dati naririnig niya ay bumalik.
ngunit mas malakas, mas mapanghusga. Hindi na siya ang doktorang bayani. Siya na ngayon ang doktorang sinuspinde. Pagdating niya sa labi ng ospital, isang bagong bangungot ang naghihintay. Isang grupo ng mga reporter at cameraman ang sumugod sa kanya. Doktora Reyes, totoo po ba na sinuspinde kayo? May komento po ba kayo sa kasong isinampa ng pamilya Soliman? Totoo po bang nagpabaya kayo sa inyong pasyente? Kasama ng mga reporter ay ang balo ni Mr. Soliman, si Mrs. Soliman na umiiyak habang yakap ng kanyang anak na lalaki. Mamamatay tao! Sigaw nito nang makita si Althea. Pinatay mo ang asawa ko. Ang yabang mo kasi. Akala mo kung sino kang magaling. Ang mga salita ay tumagos sa puso ni Althea. Sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit ang ingay ng mga kamera at ang mga sigaw ay nakabibingi. Sa tulong ng security, nagawa niyang makalabas ng ospital, ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang kanyang pagbagsak ay naging isang pampublikong panoorin. Nang gabing iyon, naramdaman ni Althea ang tunay na kahulugan ng kawalan ng pag-asa. Mas masakit pa ito kaysa sa nangyari sa simbahan dahil noon, ang pag-ibig niya ang tinaksil. Ngayon, ang kanyang sinumpaang tungkulin, ang kanyang integridad, ang kanyang buong pagkatao, ang siyang kinukwestiyon, tila nawala na ang lahat. Habang nakaupo siya sa dilim ng kanyang sala, ang tanging ilaw ay mula sa screen ng telebisyon na nagpapakita ng kanyang mukha na hinahabol ng media. May kumatok sa kanyang pinto. Nag-aalangan man, binuksan niya ito. Sa labas, nakatayo si Ricky. Ang kanyang itsura ay gusot, ang kanyang mga mata ay namumugto. Mukha siyang taong ilang araw nang hindi natutulog. Althea, sabi nito, ang kanyang boses ay paos. Nakita ko sa balita. Alam kong si Mama ang may kagagawan nito. Hindi sumagot si Althea. Tinitigan niya lang ito ng malamig. Hindi ako papayag dito. Pagpapatuloy ni Ricky, isang kakaibang determinasyon ang maririnig sa kanyang boses. Sobra na to. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na itim na USB flash drive. Hindi ko alam kung ano ang gagawin mo dito, sabi niya. Iniabot ito kay Althea. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Pero, narito ang katibayan. Isang recording. Isang pag-uusap namin ni Mama. Baka makatulong to sa'yo. Nakatitig lang si Althea sa maliit na USB flash drive na nasa palad ni Ricky. Isang maliit na piraso ng plastic at metal, ngunit ramdam niya ang bigat nito. Ang bigat ng katotohanan. Ang bigat ng isang posibleng kaligtasan. Hindi pa rin siya nagsasalita. Pinag-aaralan niya ang mukha ni Ricky. Ang dating kumpiyansa at yabang ay napalitan ng pagod at pagsisisi. Ngunit mayroon pa ring bahid ng kaduwagan sa kanyang mga mata. Ginagawa niya ito, hindi dahil sa tapang, kundi dahil sa konsensya. Bakit ngayon lang, Ricky? Tanong ni Althea. Ang kanyang boses ay walang init. Walang galit. Isang boses na pagod na sa lahat. Bakit hinayaan mo pang umabot sa ganito? Yumuko si Ricky. Hindi makatingin ng diretso. Natakot ako, Althea. Alam mo naman si Mama. Pero mali ako. Maling-mali ako na hinayaan kong sirain kanya ng ganito. Patawarin mo ako. Ang salitang patawad ay lumabas sa bibig nito na parang hangin. Walang bigat. Walang kahulugan. Para kay Althea, huli na ang lahat para doon. Ngunit ang hawak nitong USB, iyon ay ibang usapan. Kinuha niya ito mula sa kamay ni Ricky nang hindi siya hinahawakan. Isang simpleng kilos na nagsasabing tinatanggap niya ang ebidensya, hindi ang lalaking nagbigay nito. Umalis ka na, sabi niya, at isinara ang pinto nang hindi na hinihintay ang sagot nito. Nang makabalik siya sa sala, kasama ang kanyang ina, na tahimik na nagmamasid mula sa kusina, nanginginig niyang isinaksak ang USB sa kanyang laptop. May iisang audio file sa loob. Pinindot niya ang play. Ang unang narinig nila ay ang boses ni Ricky.
Ma, hindi ba sobra na to? Sinisira mo na ang buhay ni Althea. Sumunod ang malamig at matigas na boses ni Doña Esmeralda. Isang maliit na sakripisyo lang yan para sa kapakanan ng pamilya. Kailangan nating ilihis ang atensyon ng media mula sa ating mga problema sa negosyo. At ang babaeng yon, siya ang pinakamadaling target. Isang eskandalo ang magpapatahimik sa lahat ng usapan tungkol sa pera. Pero bakit yung kaso pa ni Mr. Soliman? Paano nyo nahanap yon? Isang mapagmataas na tawa ang narinig nila mula kay Esmeralda. May pera ang pamilya Soliman, pero hindi sapat. Inalok ko sila ng mas malaki. Isang halaga na hindi nila kayang tanggihan para lang umiyak sa harap ng kamera at magsinungaling. Sa mundong ito, Ricardo, lahat ng tao ay may presyo. Ang huling pangungusap ay nag-iwan ng isang nakakakilabot na katahimikan sa sala. Pagkatapos tumigil ang recording, hinawakan ni Elena ang balikat ng kanyang anak. Si Althea naman ay nakapikit. Pinoproseso ang lahat. Ang kasamaan, ang pagkalkula, ang kawalan ng kaluluwa. Ngunit sa ilalim ng lahat ng yon, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong. Hindi na ito takot o kawalan ng pag-asa. Ito ay tapang. Hindi na siya ang biktima na iiyak na lang sa isang sulok. Ang ebidensyang hawak niya ay hindi lang isang panlaban sa kaso. Ito ang huling baraha. Isang alas na, kung gagamitin ng tama, ay kayang magpabagsak sa buong kaharian ng kasinungalingan na itinayo ng mga Valencia. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Don Miguel. Sa sumunod na 2 araw, ang bahay ng mga Reyes ay naging isang war room. Si Don Miguel, kasama ang kanyang team ng mga abogado at PR experts, ay nagpulong kasama si Althea. Pinakinggan nilang lahat ang recording. Ang mga abogado ay naggit-ngit sa galit sa hayagang pag-amin sa panunuhol. Ang PR team naman ay nakakita ng isang gintong oportunidad. Ito na yon, sabi ni Miss Daza, ang PR consultant. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa excitement. The final act. Kailangan nating ilabas ito sa isang paraan na pinakamalakas ang epekto. Hindi sa isang simpleng press con. Kailangan natin ng mas malaking entablado. At doon pumasok ang isang ideya. Ibinahagi ng isa sa mga investigador ni Don Miguel na ang Valencia Corporation ay magdaraos ng kanilang taunang charity ball sa darating na Sabado. Ito ang pinakamalaking social event ng taon para sa kanila. Isang gabi para ipakita ang kanilang kabutihang loob, para linisin ang kanilang imahe, at para mangalap ng suporta mula sa mga mayayamang elite ng Maynila. Iyon ang ating entablado, sabi ni Don Miguel. Isang malamig na determinasyon ang bakas sa kanyang mukha. Sa mismong gabi ng kanilang pagpapanggap, sa harap ng lahat ng taong gusto nilang bilugin, doon natin ipapakita ang kanilang tunay na pagkatao. Naglatag sila ng isang detalyadong plano, isang plano na nangangailangan ng perpektong timing at hindi matatawarang tapang. At ang sentro ng planong iyon ay si Althea. Kaya mo ba, Althea? Tanong ni Don Miguel sa kanya. Ang kanyang tingin ay seryoso. Hindi ito magiging madali. Haharapin mo sila ng direkta. Tumingin si Althea sa salamin. Ang babaeng nakita niya ay hindi na ang babaeng umiiyak sa kanyang wedding dress. Ang mga mata niya ay may apoy. Ang kanyang tindig ay matatag. Ang lahat ng sakit na pinagdaanan niya ay hinulma siya para sa sandaling ito. Para sa paghahanda, dinala siya ni Miss Daza sa isang mamahaling butik. Kailangan natin ng warrior dress, sabi nito. Pinili nila ang isang damit na kulay dugong pula. Simple ang hiwa nito, ngunit kapag isinuot ay nagbibigay ng aura ng kapangyarihan. Hindi ito ang damit ng isang biktima. Ito ang damit ng isang reyna na babawiin ang kanyang trono. Sa gabi ng charity ball, habang inaayusan siya ng makeup artist, tinitigan ni Althea ang kanyang refleksyon. Hindi na siya kinakabahan. Ang nararamdaman niya ay isang kakaibang kapayapaan.
Isang katahimikan bago ang isang malaking bagyo. Nang matapos siya, lumabas siya ng silid. Hinihintay siya ni Don Miguel sa sala, nakasuot ng isang formal na tuxedo. Nang makita siya nito, saglit itong natigilan. Isang tingin ng paghanga at respeto ang makikita sa kanyang mga mata. "Handa ka na," sabi nito. Hindi bilang isang tanong, kundi bilang isang pahayag. Inilahad nito ang kanyang braso. "Sabay tayong papasok." Tinanggap ni Althea ang braso nito. Habang naglalakad sila palabas, patungo sa naghihintay na sasakyan, naramdaman niya ang lakas na dumadaloy mula sa kanilang pagsasama. Isang alyansa na nabuo mula sa abo ng pagtataksil. Pagdating nila sa engrandeng ballroom ng hotel, lahat ng mata ay napunta sa kanila. Ang pagdating ng pinakamalaking karibal sa negosyo ni Doña Esmeralda, kasama ang babaeng pinilit nitong sirain, ay nagpatigil sa musika at mga usapan. Sa gitna ng entablado, abala sa pagbati sa mga bisita, nakita ni Doña Esmeralda ang pagdating nila. Ang kanyang nangiti, na kanina'y perpekto at puno ng pagpapanggap, ay unti-unting nanigas sa kanyang mukha. Ang huling laban ay opisyal nang nagsimula. Ang pagpasok ni na Althea at Don Miguel sa ballroom ay parang isang patak ng yelo sa kumukulong tubig. Ang masayang bulungan ay biglang humina at napalitan ng mga pabulong na tanong. Ang lahat ng mga panauhin, ang mga pinakamayaman at pinaka-impluwensyal sa Maynila, ay napako ang tingin sa hindi inaasahang pares. Si Doña Esmeralda, na nasa entablado, ay mabilis na nakabawi mula sa pagkabigla. Isang malamig at mapanuring tingin ang ipinukol niya sa kanila bago pilit nang ngumiti at nagpatuloy sa pagbati sa mga bisita na para bang walang nangyari. Ngunit sa ilalim ng kanyang kalmadong panlabas, ramdam ni Althea ang namumuong bagyo. Naglakad sila ni Don Miguel nang may kumpiyansa patungo sa kanilang mesa, isang mesang malapit sa entablado na sadyang inireserba para sa kanila. Bawat hakbang ni Althea sa kanyang pulang bestida ay tila isang pagdeklara ng digmaan. Hindi siya nagtago ng tingin. Sinalubong niya ang bawat matang nakatingin sa kanya. Ang iba'y may pagtataka, ang iba'y may halong panghuhusga, ngunit wala na itong epekto sa kanya. Nakita niya si Ricky sa isang sulok. Hawak ang isang baso ng alak, ang mukha ay maputla. Nagtama ang kanilang mga mata at mabilis itong umiwas, tila isang kriminal na nahuli sa akto. Nagsimula ang programa. May mga sayawan, kantahan at isang marangyang hapunan. Ngunit ang lahat ng iyon ay isang palabas lamang na naghihintay sa tunay na drama. Dumating ang oras para sa pinakahihintay na bahagi ng gabi. Ang talumpati ng matriarch ng pamilya, si Doña Esmeralda Valencia. Umakyat siya sa entablado, perpekto sa kanyang mamahaling gown. Kumikinang ang mga alahas. Ngumiti siya sa lahat. Isang ngiti na sinanay na niya ng maraming taon para itago ang kanyang tunay na kulay. "Magandang gabi sa inyong lahat," panimula niya. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na kabaitan. "Nagagalak ang puso ko na makita kayong lahat dito ngayong gabi, nagkakaisa para sa isang mabuting layunin. Ang Valencia Corporation, sa loob ng maraming dekada, ay palaging naniniwala sa kahalagahan ng pagbibigay. Dahil ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa integridad, karangalan, at mga pinahahalagahan ng pamilya." Naramdaman ni Althea ang pait sa kanyang lalamunan. Ang mismong mga salitang sinisira nito ay ang mga salitang ginagamit niya ngayon para purihin ang sarili. Sumenya si Don Miguel sa kanyang katabi, isang lalaking nakasuot ng uniforme ng technical staff ng hotel. Tumango ang lalaki at tahimik na umalis. Nagpatuloy si Esmeralda sa kanyang talumpati, puno ng mga salitang walang laman tungkol sa legacy at dignidad. Ito na ang perpektong sandali. Habang nagsasalita siya tungkol sa katatagan sa gitna ng pagsubok, biglang namatay ang mga ilaw sa entablado, maliban sa isang spotlight
na nanatiling nakatutok sa kanya. Nagulat siya. Ngunit bago pa man siya makapag-react, ang dalawang malalaking screen sa magkabilang gilid ng entablado na kanina'y nagpapakita ng logo ng kanilang charity ay biglang nag-iba ng imahe. Ang unang lumabas ay mga dokumento. Ang mga financial reports na ipinakita ni Don Miguel kay Althea, mga graph na pabulusok, mga numero na nasa pula, mga titulo ng utang mula sa iba't ibang bangko, isang malakas na bulungan ng pumuno sa buong ballroom. Ang mga bisita, na karamihan ay mga negosyante, ay agad na naintindihan ang kanilang nakikita. Ang imahe ng isang matatag na korporasyon ay gumuho sa isang iglap. Anong kalokohan ito? Sigaw ni Esmeralda, lumingon sa technical booth sa likuran. Patayin ninyo yan! Ngunit hindi namatay ang screen. Sa halip, napalitan ito ng isang itim na screen na may audio wave na gumagalaw. At pagkatapos, ang boses mismo ni Doña Esmeralda ang umalingaw-ngaw sa buong silid, malinaw at hindi maikakaila. Salamat sa pinakamodernong sound system ng hotel. Isang maliit na sakripisyo lang yan para sa kapakanan ng pamilya. Kailangan nating ilihis ang atensyon ng media mula sa ating mga problema sa negosyo. Kung kanina ay bulungan lang, ngayon ay ganap na katahimikan ang bumalot sa lugar. Lahat ay nakikinig ng mabuti. Inalok ko sila ng mas malaki. Isang halaga na hindi nila kayang tanggihan para lang umiyak sa harap ng kamera at magsinungaling. Sa mundong ito, Ricardo, lahat ng tao ay may presyo. Pagkatapos ng huling pangungusap, ang audio ay tumigil. Bumukas ang lahat ng ilaw at sa gitna ng nakabibinging katahimikan, tumayo si Althea Reyes. Ang kanyang pulang bestida ay tila isang apoy sa gitna ng entablado. Dahan-dahan siyang umakyat. Ang bawat hakbang ay may bigat at determinasyon. Ang mga kamera ng media na naroon para i-cover ang isang social event ay nataranta at itinutok lahat sa kanya. Humarap siya kay Esmeralda, na ngayon ay namumutla at nanginginig. Ang kanyang mask, paraan ni Danda, ay tuluyan ng natanggal. Magandang gabi po, sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit tumatagos sa bawat sulok ng silid. Kinuha niya ang isa pang mikropono. Ang karangalan Doña Esmeralda ay hindi nabibili at tiyak na hindi ito na ipapakita sa pamamagitan ng pagyurak sa karangalan ng iba. Tumingin siya sa mga manonood. Ako po si Dr. Althea Reyes. Marahil ay nabasa niyo na po ang tungkol sa akin. Ako ang doktorang makasarili, ang doktorang nagpabaya. Ngayong gabi, narinig niyo po ang katotohanan mula mismo sa bibig ng taong gumawa ng lahat ng kwentong yon. Isang kaguluhan ang nagsimula. Ang mga reporter ay nagsisigawan ng mga tanong. Ang mga bisita ay nagbubulungan. Sa gitna ng lahat, tumakbo si Ricky paakyat ng entablado. Ngunit hindi para ipagtanggol ang kanyang ina. Lumuhod siya sa harap ni Althea, umiiyak. Patawarin mo ako, Althea. Patawad! Sigaw niya. Totoo ang lahat ng yan. Ako ang nagbigay ng recording. Hindi ko na kaya ang mga kasinungalingan niya. Ang pag-amin na yon ang huling pako sa kabaong. Ang lahat ay tapos na. Hindi na kinaya ni Doña Esmeralda ang kahihiyan. Ang kanyang mga mata ay umikot at sa harap ng daan-daang tao na dati humahanga sa kanya, ang makapangyarihang matriarch ng pamilya Valencia ay nawalan ng malay at bumagsak sa sahig ng entablado. Ang pagbagsak ay hindi lang pisikal. Ito ay ang pagbagsak ng isang pangalan, ang pagbagsak ng isang pamilya, ang pagbagsak ng isang kaharian na itinayo sa kasinungalingan. Lumipas ang 6 na buwan mula sa gabing iyon na yumanig sa mundo ng alta sosyedad. Ang scandal at the Valencia Charity Ball ay naging laman ng balita sa loob ng maraming linggo. Ang pagbagsak ng mga Valencia ay naging mabilis at walang awa. Humarap sila sa maraming kaso, mula sa paninirang puri na isinampa ng pamilya Soliman na umaming sila'y binayaran, hanggang sa mga kasong estafa mula sa mga business partners na kanilang niloko.
Ang kanilang mansyon sa Forbes Park ay naibenta. Ang kanilang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kahihiyan. Para kay Althea, ang mga sumunod na araw pagkatapos ng gabing iyon ay naging isang ipo-ipo. Ngunit sa pagkakataong ito, isa itong ipo-ipo ng pagwawasto at pagkilala. Ang ospital ay agad na naglabas ng isang pampublikong paghingi ng tawad. Ibinasura ang kanyang suspensyon at ibinalik siya sa kanyang posisyon ng may buong karangalan. Ang pagbabalik niya sa St. Luke's ay hindi na sinalubong ng mga mapanghusgang bulungan, kundi ng mga palakpakan mula sa kanyang mga kasamahan sa pasilyo. Ang mga nurse, doktor, at maging ang mga janitor ay ngumingiti at bumabati sa kanya. Siya ay hindi lang isang magaling na doktor sa kanilang paningin. Isa na siyang simbolo ng integridad. Isang hapon, habang nagkakape siya sa kanyang opisina, may kumatok. Pumasok si Ricky. Malaki ang ipinagbago nito. Wala na ang mamahaling damit, ang aroganteng tindig. Ang nakatayo sa kanyang harapan ay isang lalaking mukhang pinagdaanan ng isang matinding bagyo at bahagya lang na nakaligtas. Althea, sabi nito. Ang kanyang boses ay mahina. Aalis na kami. Magsisimula kami ulit sa probinsya sa isang simpleng buhay. Tumangulang si Althea. Gusto ko lang ulit humingi ng tawad, pagpapatuloy nito. At para sabihin, kung may pagkakataon pa, handa akong magbago. Handa akong patunayan na, Ricky! Malumanay na putol ni Althea sa kanya. Tapos na tayo. Walang galit sa kanyang boses, walang pait. Tanging isang mahinahong pagtanggap sa katotohanan. Ang pag-ibig, hindi yan parang sirang gamit na kapag may nasira, ay aayusin lang at okay na ulit. Ang tiwala, kapag nabasag, hindi na naibabalik sa dati. Ang sugat na iniwan mo, naghilom na. Pero nag-iwan ito ng peklat. Isang peklat na palaging magpapaalala sa akin kung ano ang hindi ko dapat balikan. Tumayo siya at lumapit dito. Hindi ako galit sa iyo, Ricky. Sa katunayan, nagpapasalamat pa nga ako. Dahil sa iyo, natutunan kong mas mahalin ang sarili ko. Ngumiti siya, isang tunay na ngiti. Sana, sa pagsisimula mo ulit, matutunan mo ring hanapin ang sarili mong tapang. Hindi ang tapang na galing sa pera o sa impluwensya ng pamilya mo, kundi ang tapang na galing sa loob mo. Nakita ni Althea ang mga luhang namumuo sa mga mata ni Ricky. Tumango ito at walang imik na tumalikod at umalis. Sa pagsasara ng pinto, naramdaman ni Althea ang pagsasara ng huling kabanata ng kanyang nakaraan. Malaya na siya. Isang maaraw na umaga, sa isang mas simpleng bahagi ng lungsod, isang maliit na gusali ang pinasinayaan. Sa harapan nito ay may nakasulat na Reyes Community Heart Clinic, isang handog ng De La Cruz Foundation. Ito ang naging bagong proyekto ni Althea. Gamit ang bahagi ng donasyon ni Don Miguel, itinayo niya ang isang klinika na magbibigay ng libreng konsultasyon at abot kayang serbisyo para sa mga pasyenteng may sakit sa puso na walang kakayahang magpagamot sa mga mamahaling ospital. Nakatayo siya sa harap ng klinika kasama ang kanyang ina na si Elena at si Don Miguel. Ang kanyang muka ay nagliliwanag sa isang uri ng kaligayahan na hindi kayang ibigay ng anumang singsing o marangyang kasal. Congrats, Althea, sabi ni Don Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Ipinagmamalaki kita. Hindi po ito magiging posible kung hindi dahil sa inyo. Nakangiting sagot ni Althea. Binigyan lang kita ng pondo, sabi ni Don Miguel. Ang puso at kaluluwa ng lugar na ito, galing sa'yo. Habang nagpuputol sila ng ribbon na puno ng palakpakan ng paligid mula sa mga unang pasyente at mga miyembro ng komunidad, tumingin si Althea sa mga mukha nila, mga mukha na puno ng pag-asa. Dito, sa lugar na ito, nahanap niya ang kanyang tunay na tagumpay. Hindi ito ang pagkapanalo laban sa mga Valencia. Iyon ay hustisya lamang. Ang tunay na tagumpay
ay ang paggamit niya sa kanyang sakit para gumawa ng kabutihan. Ang pagbabago ng isang mapait na karanasan tungo sa isang bagay na maganda at makabuluhan. Ang huling eksena ay nagpapakita kay Althea sa loob ng kanyang bagong klinika. Nakasuot siya ng kanyang puting doctor's coat. Isang matandang babae ang nakaupo sa kanyang harapan. Ang mga kamay ay nanginginig habang kinukwento ang kanyang karamdaman. Hinawakan ni Althea ang kamay nito, isang hawak na puno ng kalinga at pag-unawa. "Huwag po kayong mag-alala, nanay," sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng katiyakan. "Nandito po ako, tutulungan ko kayo." Mula sa labas ng pintong salamin, tahimik na pinapanood siya ni Don Miguel. Isang magaan at puno ng pag-asang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ang kanilang kwento ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Ngunit hindi ito isang kwento ng romantikong pag-ibig na minadali. Ito ay isang kwento ng paggalang, paghanga, at isang pundasyong itinayo sa katatagan at kabutihang loob. Sa pag-aalaga niya sa kanyang pasyente, sa pagbibigay ng pag-asa sa mga nangangailangan, nahanap ni Dr. Althea Reyes ang pag-ibig na hinding-hindi siya sasaktan, hinding-hindi siya tatalikuran, at palaging magbibigay sa kanya ng tunay na kahulugan. Ang pag-ibig niya sa kanyang sinumpaang tungkulin.